Hey guys! So today, I purchased a brand new Google Pixel 8 Pro. Ayan. So welcome to Team Pixel. Ayan. So medyo na-unbox ko na siya kanina dun sa store mismo kasi dun ko siya binili. So semi-unboxing na lang talaga to. So kinuha ko yung porcelain. So the reason why I purchased this device kasi I've been watching vlogs like tech reviews for the past 4 consecutive nights. So parang panaynood ko, and isa lang din talaga yung mga sinasabi ng mga reviewers, mga tech reviewers, na yung camera talaga ng Pixel Pro or Pixel 8 Pro is really good. So medyo na curious talaga ako. Tapos I haven't tried or I haven't owned a Pixel phone yet kasi alam ko bata pa ako, Apple fanboy na talaga ako. So I've been using iPhone for ages na talaga. Sobrang tagal ko nang gumagamit ng iPhone. I've tried using Samsung din. Ang pinakagusto ko dati is yung yung battery, naalala nyo, yung parang nag-explode yung battery. I forgot the name of that model unit nung time na yon. Tapos recently nahawakan ko rin si S24 Ultra. So galing siya kay Globe. Libreng phone siya kasi parang ko siya renew ako nung plan ko sa Globe. But I had to ditch the phone, yung Samsung phone na yun, because in terms of the camera kasi, of the quality of the camera, medyo oversaturated talaga siya. Ako lang naman to kasi alam ko may ibang tao na mas gusto nila yung quality ng camera ng Samsung, pero ako kasi hindi, kasi parang hindi siya natural, hindi siya totoo, or hindi siya malapit dun sa subject kapag pinipicturean mo, kasi nga oversaturate nila yung processing ng subject na kinukunan mo ng picture. Kay iPhone naman, ganun din, pero mas less yung saturation, mas somehow malapit sa katotohanan. But ayun, nung nanonood ako ng mga reviews ng tech vloggers natin, so I've watched a lot of videos for the past 4 nights, as in paulit-ulit, na puro lang Pixel 8 Pro, comparing it to 7 Pro, comparing it to 8, and comparing it sa iPhone 15 Pro Max. So yung phone ko right now na ginagamit ko na pang video nito is my iPhone 15 Plus. So I opted for a non-Pro iPhone this year kasi I think it's just too much, and medyo nagustuhan ko talaga yung pink na iPhone 15 Plus. So I decided to get the 15 Plus na pink na 128GB if I'm not mistaken. And ayun, kakanood ko, since 15 Plus nga lang siya, hindi ganun kataas yung megapixel nung camera niya. Sabi ko, bakit hindi ako mag-try ng Pixel 8 Pro and yung Google Pixel mismo. And yeah, that's why earlier nag-decide ako na kunin siya. So I got this for $45,200, and ayun, ginamit ko sa Belize kasi may Belize account ako. So medyo mataas yung credit limit natin kay Belize, and then nag-cash out lang ako ng konti lang naman just to get this phone, and then I'm planning to just sell my iPhone 15 Plus na pink para isang device lang din ako. Somehow alam ko sa iOS 18 na darating next month or probably sa September, may mga tweaks siya na pwede mo na siyang i-customize, pero iba pa rin yung customization kapag Android kasi. So gusto kong i-try si Pixel 8 Pro kasi nga parang iPhone lang din daw siya in terms of dun sa mga apps na magagamit mo, unlike kay Xiaomi phones or kay Samsung phones na parang ang daming ganap, pero medyo limited din, na parang inano lang din nila yung mga apps na pwede mo magamit lang, na parang sapat lang dun sa kailangan mo, and hindi siya masyadong makalat. So I'm sure you guys wouldn't have
unnecessary stuff sa phone nyo. That's why I decided to get this one. So let's see if mag-on siya. Although tinry ko naman siya kanina, nag-on naman na siya. Let's see. Ayan siya. Kung nakikita natin siya. Sana gumagana pa yung video ko. Hindi ko alam kung gumagana pa yung video ko. Check ko nga. Check natin yung video kung gumagana pa siya. Ayan, gumagana pa naman. Naka 5 minutes pa lang ako. So here is the iPhone tuloy. The Google Pixel 8 Pro. Ayan siya. 8 Pro. So ito yung nasa box niya. Yung typical na mga ano natin. Ayan. Ganun lang din. So hindi ko na yan yung specs kasi pwede naman siyang i-search online. GSM Arena. Syempre if you guys are looking for some specs or features of the phone, pwede naman siyang basahin na lang sa papel. But iba pa rin yung kapag nagamit mo siya. So what I'm planning to do is kapag nagamit ko na siya, especially the camera, kasi mas excited ako doon, baka gumawa ulit ako ng isa pang update about the camera and just to compare it dun sa experience that I had sa camera ng iPhone or sa camera ni Samsung S24 Ultra na na-try ko din for I think 5 days and then I had to sell the device kasi nga hindi ko talaga siya gusto. Kasi medyo maano rin ako sa pag picture kita nyo naman sa Instagram account ko na mahilig ako mag picture lalo na mag selfie. So ayun, I'm just excited to explore this phone and hopefully magustuhan ko siya, and hopefully if ever man na mag-iPhone ulit ako, siguro kukunin ko na lang yun kasi for iMessage purposes. Siguro yung medyo hindi na ganun ka high-end na iPhone or iOS device, baka mga iPhone 11 na lang, pang backup lang. But ito yung parang I'll use it as my daily driver, yung like everyday, para yun mas ma-explore ko talaga, mas ma-maximize natin yung binayad natin. So ayun, gusto ko lang i-share, not not to show off or brag or whatnot. Gusto ko lang mag-share din ng experience ko sa Google Pixel 8 Pro. Ayan, I think that's enough. Update ko na lang is enough. That's enough. Update ko na lang kayo soon kung maganda yung quality ng camera niya.